Ito yung ating unang pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay patungkol dito sa bank account ni Sara Duterte. Naku po, mga kababayan, Diyos ko, mukhang simula siguro nung itinalakay, no, mga kababayan, tinalakay ito sa sa Kongreso, mga kababayan, itong impeachment ni Sara, ay naku po, mga kababayan, mukhang hindi na yata nakakatulog si Sara. Oy, may super chat. Love kita, diva. Ayan, maraming salamat po sa iyong super chat. Ayan, Ken, kamusta ka na? Ingat ka palagi from Houston, Texas. Hello po sa iyo dyan, ma'am. No, ingat ka palagi dyan. Maraming salamat. So, yun nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito. No, unahin natin ito kay Sara Duterte. At patungkol dito sa isasabina na nga, mga kababayan, ng House of Representatives sa pangunguna, mga kababayan, ni Jinky Luistro. Nako po, mga kababayan, patay ka diha. Mga kababayan, ito po, basahin ko po, ipakita ko sa inyo. Itong patunay, mga kababayan, hindi po ito fake news, mga kababayan, which is meron na din po yung mga video sa mga news outlet. So ito po, mga kababayan, kung nakita niyo po, ayan po, Jinky Luistro yan. No, actually hindi po siya masyadong ayan, cleared na. Ayan, nababasa niyo na. So dito po, mga kababayan, nakalagay sa Pilipinas News TV. Ayan, Pilipinas News TV Facebook page. Patungkol po ito kay Jinky Luistro, na patungkol din po ito sa bank account ni Sara. Naku po, mga kababayan. Actually, mga kababayan, medyo mabigat-bigat po talaga itong pangyayaring ito, kasi lahat po, mga kababayan, mula sa drug and pogo transaction kay Madriaga, bank accounts na hinulugan ng pera mula sa pogo at droga sa pamamagitan ni Trillanes, ay medyo solido. Ano daw? Mga kababayan, medyo mabigat-bigat po, no? So ito po, mga kababayan, basahin ko po bank records ni BP Sara pipilitin ilabas. Ano daw? Senior citizen pala. Ayan, bank records ni BP Sara pipiliting ilabas. Naku po, mga kababayan, ano nga ba? Paano kung hindi papayag ang bangko na ilabas ito at ayaw pumayag ng bangko, ganyan-ganyan? Siyempre, mga kababayan, House of Representative na to, Kongreso na to, no, na magpapatawag na pipilitin daw ilabas itong bank account ni Sara o kalkalin nga. Ayan, Sir Tommy ng Serisa Force, hilo po, Ma'am Ana Fiaco Zagalib, hilo po. Umani ng matinding reaksyon mula sa mga netizen ang babala ng House Committee on Justice na maaaring ipakontempt at posibleng ipakulong ang mga bangkong hindi susunod sa utos na ilabas ang bank record ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nako po, mga kababayan, ayun na nga. Umani ng matinding reaksyon mula sa mga netizen ang babala ng House Committee on Justice na maaaring ipakontempt at posibleng ipakulong ang mga bangkong hindi susunod sa utos na ilabas ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Batangas Representative Girly Luistro, malinaw na may kapangyarihan ang komite na pilitin ang paglabas ng mga dokumento sa gitna ng pagpatuloy ng impeachment proceedings, bagamat wala pang opisyal na kahilingan sa mga bangko, nagsilbi itong paunang babala na maaaring maging susunod na hakbang. Patay ka diha, mga kababayan. Binanggit din ng unang target ang mga record na hawak ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, alinsunod sa hiling ni Akbayan Representative Chil Jokno. Patay ka din ha, mga kababayan. Nako, ito para sa akin, mga kababayan, may ads po kayo mag-skip, maraming salamat. Para sa akin, mga kababayan, mabigat po talaga ito. Sobrang bigat talaga ito. Hindi na makakatulog sila dito, mga kababayan. Binanggit din ng unang target ang mga records na hawak ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council, alinsunod sa hiling ni Akbayan Representative Chil Jokno. Patay ka diha. Well, yung failure to obey, sabi ni Luistro, yung failure to obey the lawful order of court of law
That's include the power of Justice Committee to compel the production of documents by way of subpoena. Ang consequences nito, they can be cited in contempt for failure to obey a lawful order of impeachment proceedings. Hindi pa malinaw kung sino ang mananagot kung sakaling tumanggi ang mga bangko, kung mga opisyal ba o mga mismong institusyon. Ngunit iginiit na may kapangyarihan ang Kongreso na magpatupad ng contempt or pag-aresto or pagpapakulong kabilang ang pagkulong o ang kanilang pasilidad sa kalapit na detention center. Naku po, mga kababayan. Kung sino man po yung bangko, halimbawa BPI. Ngayon, kung anong branch, kung anong branch ka po, mga kababayan, nag-open ng account. Kung anong branch ka po nagbukas ng account. O halimbawa, example, ako si Sarah. Nag-open ako ng bank account sa branch ng Dunya Vargas sa Pasig. No? Dunya Vargas Street, Pasig City. So, kung saan po yung mga panauhin, yung mga opisyalis ng bangko, or yung mga managers, mga tellers, mga nagpo-process, mga kababayan, dun sa bank accounts na yan, ay kailangan pipresent sila dun. Kasi mga kababayan, lalabas naman yan sa bank account mo kung sinong nag-process sinong lumagda na manager, general manager, accountant, lahat yun ipapatawag. So kung sino man ang hindi sumunod na pumunta doon sa Kongreso, ay meron itong contempt or cite in contempt. Ipapa-aresto or ikukulong kung hindi man susunod. So, lalong umiinit ang sitwasyon matapos ideklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte. Kaya tuloy na ang hearing proper sa Marso 25, 2026. Inaasahang dito sisimulan ang mga masusing presentasyon ng ebidensya. Naku, mga kababayan, halaka patay ka din ha. Sa March 25 pala umpisahan i-represent itong mga evidences. Naku, baka isa na dito mga kababayan, sisipot na si Trillanes, sisipot na si Madriaga. Kasi nakalagay dito, mga kababayan, lalong, Ilocana Garud, maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much po. Nakalagay dito mga kababayan, lalong umiinit ang sitwasyon matapos ideklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte. Kaya tuloy na ang hearing proper sa Marso 25, 2026. Inaasahang dito sisimulan ang mas masusing representasyon ng ebidensya kabilang na ang sensitibong bank records at posibleng pag-custody sa mga testigo. So ibig sabihin pala mga kababayan, 20 ngayon, si Ramil Madriaga ililipat na pala. Bakit pumapayag yung bangko mag-deposit ng masyadong malaking negosyo? Malaki, wala namang negosyo, dapat bawal yon. Actually po, Sir Rinaldo Lee, wala man po tayong magawa kasi nga, syempre, kahit sabihin mong walang negosyo, government official naman, may rason naman sila na. Syempre, kahit magpasok ako ng pera, Vice President naman ako ng Pilipinas, no? Or mayor naman, may mga posisyon naman sa gobyerno, so hindi na po yun questionable. Ang questionable lang doon kung mga kababayan, may mag-ungkat, may magkalkal, or may mag-question. Katulad dito, question ni Trillanes. So, mapipilitan talaga ang bangko at itong mga Duterte na ilabas nila ang kanilang record. Kasi kung ang bangko lang mga kababayan, syempre, kailangan din po ng bangko na may mag-deposit sa kanila kasi negosyo yan Wala namang kinalaman na ang bangko dyan kung kahit ilang milyon ang ipapasok na pera as long as
may posisyon ka naman sa government as long as walang magreklamo. 'Di ba? Kasi ganito, halimbawa ako, mga kababayan, isa akong vlogger. Merong maghulog sa akin ng 10 million. Walang question 'yon kung hulugan ako ng 10 million kasi tatanungin lang naman, anong work mo, vlogger? Magkano kinikita mo? Siyempre maglalagay ka doon ng amount na kinikita mo. Halimbawa sabihin ko, kumikita ako ng 10 million a year. So kung may papasok man sa iyo na million-million, walang questionable 'yon. Kasi nag-declared ka doon na yan ang kinikita mo. So ngayon mga kababayan, ganun din sa mga ibang tao, lalong-lalo na politician sila. So pag sinabi nila, meron akong mga ari-ariang ganito, meron akong kinikitang ganito sahod ko every year. So hindi yun questionable. Kasi may nag-declare naman sila ng kinikita at sinabi naman nila kung ano ang kanilang occupation, lalong-lalo na ang kanilang income. So walang question yun. Ang question doon kung may magreklamo. Diyan na tayo problema. Halimbawa ako, hinulugan ako ni Sir Kenry ng 10 million. Paano ngayon kung may magreklamo na hinulog ni Sir Kenry sa akin? So malamang kakalkalin 'yon. Kakalkalin ng bangko 'yon at kakalkalin 'yon na nagreklamo. Kasi bakit hinulog kay Kent? So halimbawa si Sir Kenry maghulog sa akin ng 10 million, walang problema 'yun. Kasi dineclared ko naman na vlogger ako, kumikita ako ng 10 million a year, 'di ba? So meron naman akong income basis, meron naman akong occupation. So walang question. Ang magiging question diyan, ay kung may magreklamo na bakit ka hinulugan na hindi mo naman kaya, saan galing? 'Yun ang tanong diyan, mga kababayan. Imposibleng hindi nyo pa na-gets. Kahit sino po sa atin, mga kababayan, walang problema. Hulugan ka man ng daan-daang milyon as long as nag-declared ka, nag-declared ka ng kita mo. Halimbawa, teacher ako, kumikita ako ng 2 million a month. So kung hinulugan ka ng 3 million, 4 million, 5 million, walang problema. Kasi may kinikita ka naman Ganun lang naman. Try nyo, mga kababayan, kumuha kayo ng motor, umutang kayo ng motor. Pautangin ba kayo kung wala kayong payslip? Pautangin ba kayo kung wala kayong income? Malamang may income ka, walang question yon. Ang magiging problema mo dyan kung may mag-question sa income mo. Yan na dyan. Diba? Yan ang problema dyan. May nagtanong, yun nga sa akin 500k kung saan daw galing as ng bangko, sabi ni Ma'am Ems Reyes. Questionin talaga, ma'am. Kailangan kasi pag pinasukan ka ng, at saka ngayon kasi, mga kababayan, mahigpit na po ang bangko. Kahit sabihin mo may pera ka dyan 10 million sa bank, hindi ka ura-uradang makapag-withdraw. Lalo na pag lumagpas ng 500,000, maraming kuskus balungos. Halimbawa, bibili ka ng bahay, may babayaran ka. Ngayon, mag-withdraw ka ng 2 million. Sa 10 million mo sa bangko, mag-withdraw ka ng 2 million kasi magbayad ka ng bahay. Or di kaya bumili ka ng lupa. Kailangan dun, mga kababayan, hihingiin yung documents na halaga ng lupa. Titignan yun dun sa declaration. Titignan yun. Ito pala halaga. Kaya kailangan mo mag-withdraw. Kasi kung wala kang may pakitang documents, hindi ka nila pa-withdrawin. Pwede kang i-amlak, mga kababayan. Hahabulin ka ng amlak dyan. Magiging money laundering ang mangyayari sa'yo. Which is, hindi naman po yan, mga kababayan, hindi naman po yan bago sa atin. Kasi kahit nga sa ibang bansa, lalong-lalo na ang Japan, mahigpit. No? Kahit sa Amerika, mahigpit. Buti nga dito sa atin, sa Pilipinas, basta may pakita kang dokumento ay okay. Pero kung wala kang may pakita, doon ka masisilip, mga kababayan. So, ganun po yun, mga kababayan. So, walang problema na pasukan ng pera sila Sara. Kung milyon-milyon man pumasok sa bank account nila, walang problema yon. Ang problema dyan, kung may mag-question. So, kaya idol, kumuha, anak ko ng hulugan ng motor, tanong saan daw kukuha pambayad. Tapos tinignan yung resibo, magkano pinadala ko sa anak ko. Yan nga, Ma'am Adelaida Puente. De la Puente. Yan ang kailangan kasi niya na income. So, ngayon, mga kababayan, sabi ni Ma'am Philip, wag na magbangko. Wala namang problema kung hindi ka rin magbangko. Wala namang problema. Pero, hindi ka secured. Kasi bakit? Ganito ang advantage ng pagbabangko at hindi pagbabangko. Ganito, mga kababayan, sa bangko kasi, ang advantage kahit magbaha, maglindol, maggera, masunog, ang pera mo nandyan.
kayang i-refund ng bangko niyan, maliban na lang kung ang bangko mag-declare ng bankruptcy. So kahit magbaha, magsunog, hindi mawawala ang pera mo o maglindol. Pero kapag nasa bahay mo yan, ilagay, kapag kaninakaw yan, di ba? O, may insurance pa ang bangko. Kapag ninakaw yan sa bahay, kapag nasunog yan, kinain ng daga, di ba? Or nabasa, nga. O, totoo yan ha, mga kababayan. Ito ang advantage ha. Hindi naman sa sinasabi ko na huwag kayong mag-ipon ng pera sa bahay. Okay man mag-ipon, basta puro bariya. Kasi ang bariya, kahit masunog yan, bahaan yan, maglindol yan, hindi naman yan matutunaw. Maliban na lang kung lava, di ba? Yung galing sa bulkan ang pupunta dyan, matutunaw yan. Kung puro bariya, walang problema. Kung puro papel yan, pag kinain ng bukbok daga or inana yan, ay di ka kawawa. Pinag-ipunan mo ng 3 taon na umabot ng 5 milyon, tapos kinain ng anay. Di ba? Ayan, ang pinakita ko yung susi ng car na pinalunan ko kay Madam Glenda o Glenda ba? Pinira ko na lang, di ba? Pag na-hold up ang bangko, Ken. Actually, Ma'am Nits Sapanta sa Nits Favilla Sapanta, kahit po nakawan ang bangko, kahit hinold up ang bangko, mga kababayan, hindi naman po yan isang branch lang. So, ngayon mga kababayan, kahit i-hold up ang bangko, hindi na po kasalanan ng mga customer yan. Kasalanan na ng management nila yan kung hinold up sila. Diba? Second, paano kung di pipirma si Sarah na pabuksan ang bank record niya? Wala po siyang magawa doon, Ma'am Sweetheart Chang. Kung sakali man na hindi siya pipirma na pabuksan ang bank record niya, nangangahulugan na guilty siya. Diba? Nangangahulugan na guilty siya. Ganun lang naman ang isipin ng tao. Bakit hindi ka papayag? Bakit ayaw mong pabuksan? So may tinatago ka. Ganun agad. Mga kababayan ang isipin. At ito ha, mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. Sa bangko, not only money. Hindi lang pera, hindi lang pera ang pwede mong i-deposit dyan. Pwede kang mag-deposit ng alahas, pwede kang mag-deposit ng sasakyan. Ganito po yan mga kababayan. Halimbawa, wala kang parking lot. Ngayon, merong bangko, harapan mo may bangko, malaking bangko. Tapos nakatira ka sa isang apartment na walang parking lot. Ang gawin mo dyan, kumuha ka ng pwesto sa bangko, ilagay mo doon yung sasakyan mo. So ngayon mga kababayan, hindi isa sinabing kumuha ng pwesto ilagay. Halimbawa, isangla mo yung sasakyan mo doon. Magkano lang ang tubo? Kung mag-rent ka ng mga kababayan, kung mag-rent ka naman ng parking lot, mas malaki ang babayaran mo kaysa sa isangla mo na lang doon, maglakad ka na lang. No? Kung meron ka ng pera, tubusin mo na at gamitin mo na pang personal. Pero kung sa busy area, wag ka na magsasakyan, mag-commute ka na lang. Diba? At not only pera ang pwede sa bangko, mga kababayan, kahit alahas pwede ha. Sa bangko kasi may mga bolt yan. Sa loob ng bangko, may mga bolt yan na pwede mong arkilahan yung bawat espasyo. Halimbawa, may kasing laki nito, 500 pesos a month. Doon mo ilagay yung mga gold bars mo, mga alahas mo. Mga ganito kalalaki. May mga safety bolt yan, mga kababayan. Hindi lang pera ang dyan. Kasi sa bahay ka kasi maglagay, mga kababayan, either masunog or maglindol or nakawin, wala ka talaga. Doon kasi pag naka-safe na talaga yan eh. 'Di ba? Mga kababayan. So yun po yun. Halimbawa, katulad dun sa tanong ni Ma'am, paano kung hindi papayag si Sarah, hindi niya pipirmahan na kalkalin ang bank account niya? Ang mangyari doon, mga kababayan, mahuhulog na guilty siya. 'Di ba? Mahuhulog doon, guilty siya. Kasi bakit? Bakit tayo siyang pumayag kung wala siyang tinatago? 'Di ba? Hindi siya po pwedeng magtanggi-tanggi. Kasi kung once na magtanggi siya, ang isipin agad ng ng Congress at ng mga prosecutors, so alam niyo na, 'di ba? Ganun 'yun, mga kababayan. 'Di ba? If ever circuit planning pa lang yung pag-open ng account, what if sa mga nakaraan na mga buwan or araw, unti-unti na nilang withdraw yung money? Will be considered the withdrawal as evidence? Yes, Ma'am Elisa Castillo, ganito po yan. Walang problema. Halimbawa, simula nung diniposit yung milyon-milyon sa account nila, tapos withdraw naman nilang padahan-dahan at nilipat nila sa ibang bank.
Ngayon mga kababayan, lahat po ng bangko, isasabi na po nila yan kung meron bang bank account si Sarah dyan. So ngayon, kahit withdrawin nila yan or kahit hindi man nila i-deposit ang pera at nasa bahay lang nila, mga kababayan, swerte yung nasa bahay. Sa bangko kasi mga kababayan, kahit nag-bank at winidraw mo lahat yan, wala na yung pera, may mga record yan. Hindi po pwedeng mawala yan. Once na member ka dyan, kahit 10, 30 taon ka ng member dyan at winidraw mo yung pera, kasi sa bangko kasi mga kababayan, may limit po yan. May limit po ang bangko. Halimbawa, kung kukuha ka ng cheque, pag kumuha ka ng cheque, kailangan may 10,000 minimum na iiwan mo dun. Iiwan mo yung 10,000, yun yung pang-deposit mo sa cheque. Kung dito naman sa payroll or sa savings, kailangan meron kang 3,000 to 5,000 na iwan na hindi mo pwedeng ubusan. Kailangan may natira. So once na may natira yan, ibig sabihin, member ka sa bangko na yan. So once na member ka sa bangko na yan, ang record mo hindi mabubura. Hindi mawawala, mga kababayan. Matitrace at matitrace pa rin yan. 'Di ba? Ganun po 'yun, mga kababayan. Kung nasa'yo, kung gusto mong i-block yung account mo, ipabura mo siya, mawawala yung record. Pero mga kababayan, hindi po basta-bastang ganun. Kasi nga mga kababayan, naka-liquidate yan eh. Basta naka-record na yan. Kahit sabihin mo ako si Ken, binura ko yung bank account ko dyan sa bangko na yan. Kahit sabihin mong bura na sa akin, yung bangko, hindi nila pwedeng tanggalin yun. Hindi nila pwedeng walain yun. Maliban na lang kung magbago ng management, maglinis, tanggalin yung memory, baguhin nila sa computer. Ganun yun mga kababayan. Pero pagkakaalam ko, kahit mamatay ka, yung record mo nandun yun. Kahit sabihin mong hindi ka na member, hindi mawawala yun. Kasi naka-record na yan. Kasi doon sila nagbe-base dyan mga kababayan. Kumbaga sa tindahan, nag-i-inventory kasi yan. Kasi darating ang panahon mga kababayan, once na usaping pera, kung sino man ang mga naka-record dyan, kahit wala na yung tao, patay na yung tao, nandun pa rin yung record mo. Kasi bakit mga kababayan? Kasi pag dumating ang panahon, in case of emergency, please notify. In case of emergency, merong mga kamag-anak. Halimbawa ako, 50 years old ako, meron akong 1 billion sa bangko. Ngayon, hindi alam ng mga anak ko. Tapos bigla akong namatay. Hindi alam ng mga anak ko, tapos bigla akong namatay. So, ibig sabihin, kapag namatay ako, yung bangko niyan, syempre, bago ako mamatay, meron akong will and testament, no? Pero hindi alam ng mga anak ko na ganyan. So, mga kababayan, halimbawa, namatay ako, syempre, anuhin ng bangko yun na, black na, kasi wala na yung may-ari. Pero mga kababayan, nandun pa rin yan naka-record. Kasi in case na dumating ang panahon na merong leak, mag-leak na malaman ng mga anak ko na may account pala ako dun, pwede nilang kasuhan ang bangko. Pwede nilang i-request to investigate. So ngayon, mga kababayan, malalaman pa rin. Hindi nila yung pwede nilang i-archive, yung naka-archive lang yun, pero pwede nilang mga kababayan, buksan. May bank secrecy law kasi. Yun ang tawag doon, mga kababayan. 'Di ba? So alam niyo na. Kaya ang sabi nga dito ni Jinky Luistro, kung sino man ang mga bangko na hindi tutupad or susunod sa utos ng Kongreso, ay maaaring patawan ito ng pag-aresto or contempt or cite in contempt, kasi may kapangyarihan ang Kongreso pagdating dito sa bank record ni BP Sara, pipiliting ilabas. So ngayon, mga kababayan, bakit nga ba nasali yung bank record ni Sara dyan? Sino nga ba ang witness dyan? Eto na nga mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, yung complainant ng bank record ni Sara sa impeachment complaint, actually 3 and 4 impeachment yan. Kasi yung 1 and 2 nawala na. So 3 and 4 lang yan. So yung number 3 impeachment complaint, yun yung mga bank records. Yun yung mga bank records ni Sara. Yung mula sa droga, deposito ni Sami Uy, ni mga drugs, ganyan-ganyan. So, ang pinaka-main witness dyan, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, willing siyang tawag dito, magtestigo. Ito, mga kababayan, Trillanes, willing magtestigo sa impeachment
Naku po, mga kababayan, ni Sara. Si Sara, si Trillanes po. Ako po ay willing tumistigo, Mm. humarap doon sa committee hearing, mag-file ng affidavit Mm. ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. Mhm. So, noon pa namin to gusto ilabas, so ngayon na ang pagkakataon na yan. Ako po, Kaya nga yung sa ombudsman, di ba si Karandang, yung binuksan itong salin ni Digong, bigla itong ni-reject si Karandang, sinipa, inelbo, kinarjak. Kaya tinanggal agad kasi itong si Karandang, mga kababayan, ito po kasi yung isa sa miyembro ng ombudsman noon sa pangunguna ni Martires. So, di ba nag-declared si Samuel Martires noon na bawal buksan ang mga salin ng politician maliban na lang kung may pahintulot sa mga politician na pumayag silang kalkalin. So mga kababayan, inilabas ito ni Karandang, no? At binigay kay Trillanes itong mga record ni Digong sa salin. So ang nangyari, kinarjak si Karandang. Yun po yun, mga kababayan. Sinipa si Karandang, tinanggal. Kaya inalis. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. So, yun, patungkol sa mga bank account, mahihirapan sila dito kasi bakit? Si Trillanes po ang magiging willing mag-witness at mag-file ng affidavit. Ang tanong ngayon, so nag-file na kaya ng affidavit yan? Naku, mga kababayan, matagal na yan. 2017, 2018 pa yan. Gumawa na yan si Trillanes ng ganyan Kaya nga si Digong, di ba, sabi niya, almost 7 years nating inaantay ito. Sa wakas, nakulong na rin, di ba? Si Trillanes handang mag-antay yan so kahit sobrang tagal pa. Hindi niya nakakalimutan. May affidavit na yan, mga kababayan. Kulang na lang ipatawag yan. Kulang lang ipatawag ng committee yan sa Congress. Panis ka talaga dito. Naku, patis ka dito, Sara.